Nang makita ng asawa ko na handa kong gawin ang lahat para lang makipaghiwalay. Kaysa sumama sa kanya na mag-migrate sa UK. Sa wakas ay nataranta na rin siya. Pero sa puntong iyon, gusto na niyang bawiin ang immigration application niya. Huli na ang lahat. Noong una, nag-aral kami sa ibang bansa. Nagkasundo kami na pagkatapos ng pag-aaral ay babalik kami para maglingkod sa bayan. Pagkakuha ko ng degree, agad akong nag-book ng ticket pauwi. Nakatanggap pa nga ako ng acceptance letter mula sa Chinese Academy of Sciences. Pero si Su Qingyuan, nililihim pala niya ito sa akin. Lihim siyang nagpasa ng application para mag-migrate sa UK. Pinayuhan siya ng kaibigan niyang si Wen Wanning. Dahil lang ba nasa UK si Jiang Yubay? Lihim kang mag-migrate, gustong-gusto nang umuwi ng asawa mo. Nakatanggap pa nga siya sa Chinese Academy of Sciences. Sa tingin mo papayag siya doon? Noong nag-aral kayo sa abroad. Hindi ba't ang plano ninyo ay umuwi para maglingkod sa bansa? Dahan-daang umiling si Su Qingyuan. Puno ng kasiguraduhan ang kanyang mukha. Akala ko ni Yancy, kapag nalaman niya ang desisyon ko, siguradong sasama siya sa akin sa UK. Nakatayo lang ako sa labas ng pintuan ng laboratorio. Tahimik na pinakikinggan ang usapan sa loob. Muling narinig ang boses ni Wen Wanning. Qingyuan, sigurado ka ba talagang magmi-migrate ka? Kung ganoon, dapat sabihin mo ang totoo kay Shen Yancy. Umiling si Su Qingyuan. Ilang taon na niyang sinasabi na uuwi na siya. At saka, matigas ang ulo noon. Kapag nalaman niya, siguradong magwawala yon. Hihintayin ko na lang na maaprobahan ang immigration ko. Mag-asawa naman kami. Alangan namang hiwalayan niya ako dahil lang dito. Nag-iisa lang si Yubay. Tapos may sakit pa. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Isang ngiting puno ng kumpiyansa ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaan at kampante ang kanyang tono. Doon nga, para sa akin. Tinalikuran ni Yancy kahit ang Cambridge. Kaya para sa kanya, maliit na bagay na lang na isuko ulit ang pag-uwi. Susunod din naman yun. Sa paningin niya, ang sakripisyo ko ay laging baliwala. Sandaling natigilan si Wen Wanning. Saka nagtanong, huwag mong sabihin iniisip mo pa rin si Jiang Yubay. Nanahimik ng ilang sandali si Su Qingyuan. Bago dahan-daang nagsalita, pagdating sa kanya, wala akong kalaban-laban. Paano si Shen Yancy? Ano na lang siya, nakasandal ako sa malamig na pader. Naninikip ang dibdib ko sa sakit. Ang tanong na yun, ang pinakagusto ko ring itanong sa kanya. Malalim na napabuntong hininga si Su Qingyuan. Siya ang pinakaakmang asawa. Akma, hindi ang tunay na mahal. Hindi niya sinabi ng diretsahan. Pero naintindihan ng sino mang nakarinig. Kumunat ng husto ang noo ni Wen Wanning. Qingyuan, mahirap makuha ang lahat ng bagay sa mundo. Baka sa huli, pareho silang mawala sa'yo. Isang kampanteng ngiti ang sumilay sa labi ni Su Qingyuan. Wanning, dyan ka nagkakamali. Kailangan talagang maging medyo sekim ng isang tao. Kung hindi, ano pa ang saysay? Humigop siya ng kape. Tila kontentong-kontento. Si Yancy, laging maunawain yan. Tanging sa research lang siya interesado. Yung mga eksenang selosan, wala siyang pakialam dyan. Iba naman si Yubay. Binibigyan niya ako ng romansa. At marunong siyang maging sweet. Sa kanya, doon ko lang naintindihan kung ano ba talaga ang pakiramdam ng umibig ng may passion. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Babae nga naman, may iba't ibang pangangailangan sa bawat pagkakataon. Paano na ang pagmamahal mo sa bayan? Hindi ka nang hihinayang. Kumunat ang noo ni Su Qingyuan. Hindi talaga ako makasarili. Kailangan ko munang protektahan ang mga taong malapit sa akin. Sa buhay ng isang tao, laging may mga bagay na pagsisisihan. Pero pagdating kay Yubay, ayoko nang magkaroon pa ng pagsisisi. Umiling si Wen Wanning. Hindi na siya nagsalita pa. Nang marinig ko yun, tahimik akong tumalikod, at naglakad pa uwi. Naalala ko noong una kaming magkakilala ni Su Qingyuan. Sa isang academic conference yun sa Boston. Nakatayo siya sa entablado at nagpe-present. Nakasulat sa huling pahina ng PPT niya. Sana balang araw, may uwi ko ang aking research sa China. Noong panahong yun, nagniningning ang mga mata niya. Dahil din sa sinabi niyang yun, kaya ako nagpas siyang maging kami. Pareho kaming Chinese, pero ang mga puso namin, parehong nasa silangan. Akala ko, iisa lang ang pangarap namin. Yun pala, matagal na niyang binitawan yun. Ang lugar na gusto niyang puntahan ay kung nasaan si Jiang Yubay. Gabi na siya umuwi, tulog na ako. Nasa balkonahe siya at may kausap sa telepono. Yubay, huwag kang mag-alala, naipasa ko na ang lahat ng papeles. Mapanatag ka na, pupunta ako. Matagal silang nag-usap. Yung tono niya, ngayon ko lang narinig na ganoon kalambing. Hating gabi, gumulong siya patagilid. May ibinulong siya ng di maintindihan. Yubay, miss na kita. Mapait akong napangiti. Dati, mahimbing ang tulog ko. Mukhang marami na akong pinalampas na mga tapat na salita. Kinabukasan, maagang-maaga umalis si Su Qingyuan. Huwag mong kalimutang isumite ang mga papeles. Medyo balisa ang mga mata niya. Pero hindi na siya nagtagal pa. Sa ibabaw ng desk, nakalagay ang ilang papeles para sa imigrasyon. Wala na roon ang mga papeles niya. Ang natira na lang ay ang sa akin. Kinumpleto ko ang mga papeles. At pumunta sa embahada. Ang visa officer ay isang matandang babaeng Chinese. Nakasuot ng salamin sa pagbasa. Mukha siyang mahigit 60 taong gulang na. Tiningnan niya ang mga papeles ko. Saka siya nagangat ng tingin sa akin. Babalik ka sa bansa ninyo. Opo, isa kang scientist. Natahimik siya sandali. Medyo namumula ang mga mata niya. 30 taon na akong nakaupo sa bintanang ito. Nakita ko na ang hindi mabilang na mga taong umalis mula rito. Papuntang Canada, papuntang Europa. Medyo nanginginig ang boses niya. Pero ang isang tulad mo, nababalik sa China mula sa Amerika, ay bihira. Mabilis niyang tinatakan ang mga papeles. Maligayang pagbabalik, nangilid ang luha ko. Noong bata pa ako, laging sinasabi sa akin ni Lolo, kahit gaano ka pa kalayo mapadpad,
Huwag na huwag mong kakalimutan ang daan pauwi. Mahigit 10 taon nang pumanaw si Lolo. Nasa China ang puntod niya. Doon sa maliit na bayang iyon sa timog. 10 taon na akong hindi bumabalik para makita siya. Ngayong taon, babalik ako. Dala ang mga pangarap ko. Dala ang mga natuklasan ko sa aking pananaliksik. Babalik ako para makita siya. Nang gabi, pag-uwi ni Su Qingyuan, may dala siyang isang supot. Yancy, may dala akong regalo para sa'yo. Isa itong estatwa mula sa Cambridge University. Sa ilalim nito ay nakaukit ang sagisag ng Cambridge. Talagang tadhana mo yata ang England. Noon pa man, nakuha mo na ang pagkakataong maging exchange student sa Cambridge, di ba? Sayang lang at hindi ka natuloy. Dahan-daang humigpit ang pagkuyom ng mga daliri ko. Noon, nakuha ko ang pagkakataong maging exchange student sa Cambridge. Para sa 2 taon, iyon ang pagkakataong pinapangarap ko. Ang Aerospace Engineering Program ng Cambridge. Top 3 sa buong mundo. Sabi sa akin ng aking propesor. Bihira ang ganitong pagkakataon. Kapag nakapunta ka roon, tuluyang magbabago ang iyong pananaw sa akademya. Tuwang-tuwa akong naghanda para umalis. 1 buwan bago ang aking pag-alis. Nalaman na may acute appendicitis si Su Qingyuan. Hindi naman gaanong malaki ang operasyon. 3 araw lang sa ospital at makakalabas na. 1 buwan na pahinga at gagaling na siya ng tuluyan. Pero pinigilan niya ako, huwag ka nang tumuloy. Dito ka na lang, samahan mo ako. Nag-alinlangan ako, pero bihira ang ganitong pagkakataon. Magkakaroon ka pa naman ng ibang pagkakataon. Pinutol niya ang sasabihin ko. Medyo iritado ang tono niya. May sakit ako ngayon. Hindi ba't dapat nandito ka para alagaan ako? Sa huli, pinili kong manatili, at ang pambihirang pagkakataong iyon ay napunta kay Jiang Yubay. Ngayong iniisip ko, imposibleng nagkataon lang ang lahat. Gusto ni Jiang Yubay ang pwestong iyon. Kaya gumawa siya ng paraan para sa kanya. Gustong pumunta ni Jiang Yubay sa England. Kaya tinalikuran niya ang sarili niyang pangarap. At ngayon, gumamit siya ng isang sculpture para ipaalala sa akin. Na sa wakas, makakapunta ka na sa Cambridge. Ang hindi niya alam, ay yung sculpture na yun para sa akin. Ay hindi isang regalo, kundi isang patalim. Hindi ko siya sinagot, tahimik lang akong nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit ko. Sa basurahan, puno ito ng sari-saring bagay. Kasama na ang wedding picture namin. Yung mga sample ng wedding invitation noon. Ang mga plane ticket para sa honeymoon namin. Hindi ko na kailangan ng mga ito. Nagtaka siya, dahil dati, itinuturing ko ang mga iyon na parang kayamanan. Walang emosyon akong nagsalita, habang hindi tinitigil ang ginagawa ng mga kamay ko. Masyado ng maraming gamit, may ilang kailangang itapon. Hindi mo naman pwedeng kunin ang lahat. Bahagya siyang kumunat ng noo. Tila naintindihan niyang may pinapahiwatig ako. Pero hindi siya kumilos, at hindi niya rin pinulot pabalik ang mga gamit mula sa basurahan. Itinuro ko ang kahon sa sulok. Nasa loob niyo ng mga gamit niya at ni Jiang Yubay. Ang mga lumang litrato nila. Ang scarf na ibinigay nito sa kanya. Ang mga sulat na isinulat nito para sa kanya. Yang mga yan, itatapon ba? Agad siyang nataranta. Tumakbo siya papalapit at niyakap ng mahigpit ang kahon. Hindi pwedeng itapon ang mga to. Pagtanto niyang medyo samobra ang kanyang reaksyon. Ngumiti siya ng alanganin. Gamit to ni Jiang Yubay. Dadalhin ko na lang para isauli sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yon, tiningnan niya ako na parang inaabangan ng reaksyon ko. Na parang hinihintay niyang itanong ko kung saan. Pero hindi ako nagtanong. Nagam lang ako. Medyo hindi siya mapakali. Nag-aalangan siyang nagtanong. Sinusubaybayan mo ba ang progress ng immigration natin? Oo. Naisumite na ba lahat ng dokumento mo? Oo. Nakahinga siya ng maluwag. Ngumiti. Mabuti naman kung ganun. Wala pa rin akong reaksyon. Nagtapon lang ako ng mas marami pang gamit sa basurahan. Sinimulan na naming ayusin ang bahay namin sa Amerika. Samantala, si Su Qingyuan naman, nagsimulang mag-share sa social media niya ng mga apartment sa ibang bansa. Maraming kaibigan ang nag-comment, nakapili na kayo ng titirhan. Pupuntahan namin kayo dyan para makipag-bonding. Hindi ako nag-like o nag-comment. Ang bahay na to, 10 taon kaming tumira dito. Bawat sulok nito, may alaala. Sa pader ng sala, may nakasabit na mapa ng China. Idinikit namin yan noong kalilipat lang namin dito. Noon, niyakap niya ako at sinabing, pag nakauwi na tayo sa bansa natin, pupuntahan natin ang mga lugar na to. Naglagay siya ng mga pulang pushpin para markahan ang maraming lugar. Ito yung mga Space City. Sa hinaharap, pupuntahan natin yan isa-isa. Ngayon, nandoon pa rin ang mapa, pati ang mga pulang pushpin. Pero yung taong nagsabi nito, hindi na niya naaalala. Yancy, tingnan mo tong bahay na to, anong sa tingin mo? Sa tabi ng Thames River, mula sa balcony, tanaw na ang London Eye. Tiningnan niya ako na para bang sinusubok. Mahina lang akong nagsabing, yung sa China, hindi rin siguro masama. Natigilan siya, may bahid ng pagtataka sa mukha niya. Yancy, hindi mo ba gusto ang England? Gusto ko naman, magbakasyon doon ng ilang araw. Ayos lang din naman siguro. Natigilan siya ulit, nang akma na siyang magsasalita. Tumunog ang phone niya. Video call mula kay Jiang Yubay. Qingyuan, ang sakit ng paa ko. Nangunot ang noo niya, na para bang bibigay na siya sa sakit. Anong nangyari? Biglang tumayo si Su Qingyuan. Bakas ang kaba sa boses niya. Mali ang apak ko pababa. Nahulog ako sa hagdanan. Mag-isa lang ako dito. Walang magdadala sa akin sa ospital. Umiling-iling si Jiang Yubay. Lalong kumunat ang noo niya. Huwag kang gumalaw. Huwag na huwag kang gagalaw. Magbubok na ako ng flight ngayon din. Nataranta na si Su Qingyuan. Tumingin siya sa akin. Yancy, nasaktan ng paa ni Yubay. Kailangan ko muna siyang puntahan para tingnan. May pagmamadali sa mga mata niya. Pero may kasama rin itong pagsusugal.
Sumusugal siya. Pinupusta niya kung magagalit ako o hindi. Kalmado lang ako. Bahagya lang akong tumango. Mukhang hindi niya inaasahan na ganoon kadali akong papayag. May bahid ng pagkagulat sa mga mata niya. Ang mga susunod na proseso para sa immigration. Ikaw na ang bahala. Tumango ako. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tila may kaunting pagkakasala. Yancy, ang bait mo talaga. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ko. Sa totoo lang, mas mabuti na rin to. Mauuna na ako para maayos ko na ang lahat. Para hindi ka na magmadali pagdating mo. Para siyang nakahanap ng magandang dahilan para sa sarili niya. Hihintayin ko ang balita mula sa'yo. Pagdating ng araw, sasanduan kita sa airport. Inalis ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Kalmado pa rin. Sige, mag-asikaso ka na. Tumalikod ako, at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit. Nanigas ang kamay niya sa ere. Hindi siya nakakibo agad. Noong sandaling iyon, biglang lumitaw ulit ang message ni Jiang Yubay. Jing Yuan, nakabili ka na ba ng plane ticket? Parang namamagaang pa ako. Hindi na siya nag-isip pa. Dali-dali siyang nag-impake ng ilang damit, at agad na dumiretso sa airport. Kinabukasan, nag-update si Jiang Yubay sa social media. Sa litrato, nakasuot ng apron si Su Qing Yuan, habang nakayuko at naghihiwa ng gulay. Ang caption ay, Chinese food para sa araw na ito. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nagluluto para sa'yo. Para bang may kung anong tumama ng malakas sa puso ko. Marunong pala siyang magluto. Sa 10 taon namin sa Amerika, ako palagi ang nagluluto. Naaalala ko noong winter na yun. Ilanat ako ng mataas. Umabot ng 39 na degrees ang lagnat ko. 2 buong araw. Nawala akong kinain kahit ano. Jing Yuan, gusto kong kumain ng lugaw. Pwede mo ba akong lutuan kahit isang mangkok lang? Kausap niya noon si Jiang Yubay. Kumunat ang noo niya nang marinig iyon. Hindi ako marunong niyan. Pagkatapos noon, walang gana niyang isinuot ang jacket niya. Bababa na lang ako sa restaurant para ibili ka ng pagkain. Naghintay ako ng 40 minuto. Ang inabutan ko ay siya, pagkatapos niyang kumain at mabusog, na may dalang isang bote ng malamig na gatas at isang hamburger para sa akin. Noong mga sandaling iyon, nanlamig ang puso ko at labis akong nasaktan. Pero kalaunan, kinumbinsi ko ulit ang sarili ko. Lahat naman ng tao ay may mabuti at masamang katangian. Hindi ako dapat humingi ng sobra-sobra mula sa kanya. Ngayon ko lang napagtanto, hindi naman pala sa hindi siya marunong magluto. Ayaw niya lang talagang gawin iyon para sa akin. Naibenta ang bahay, naipasara ang bank account, ang 10 taong pinag-ipunan. Sa loob lang ng isang buwan ay naging ilang mga kahon na lang. Ilang mga dokumento, ilang mga money transfer, isa-isa kong inayos ang lahat ng gamit niya, at ipinadala lahat sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag si Su Qing Yuan. Yancy, nakuha ko na ang mga bagahe. Kailan ang flight mo? Hindi man lang niya napansin, na puro gamit niya lang ang laman. Nawala ni isa sa mga gamit ko. Malamig akong sumagot. Sa loob ng 3 araw, may pananabik sa boses niya. Sasanduan kita sa airport pagdating mo. I send mo sa akin ang departure time mo, ha? Nung nalaman ni Yubay na darating ka na, sobrang tuwa niya. Nangungulit siyang kumain ng braised pork ribs na luto mo. Ilang araw na rin akong natatakam. Hindi ako umimik, hindi pa man ako dumarating. Binigyan na agad nila ako ng gagawin. Yancy, narinig mo ba? Kung ganun, yun na ang usapan natin, ha? Sasanduan kita pagdating mo. Tapos sabay tayong mamimili sa supermarket. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. 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 Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag.
Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag. Pero basta na lang niya ibinaba ang tawag.